Wednesday, pumunta kami sa clinic. Kasi yung maganda kong anak, na-scratch siya ng aso. So sabi ko sa kanya, Be, kailangan natin pumunta. Kasi, hindi siya maganda eh. Sabi ko gano'n. Sabi niya, Ma, masakit ba yun? Sabi ko, hindi siya masakit. Try lang natin. So to cut the story short, pumunta kami sa clinic. Tapos, to my surprise, yung palang, yung karay, ang laki pala, no? Tapos, 3 tusok yung nilagay sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Ma, ang sakit! Ang sakit talaga, Ma. Oo nga, Bill, masakit din sa akin, Bill. Mahal kasi ng tusok. One ba naman? Sabi ko, parang ganyan. Bisa susunod, mag-ingat ka na kasi. Sabi niya, opo, Mama. So, binibiro namin siya. Ngayon, tinatawag namin na siyang Toffee. Toffee kasi yung aso na naka-scratch na kanya. So, alam nyo, yun yung nature ng aso eh, di ba? Yung nature ng aso, either scratch ka niya, sa sobrang gigil, tatahol pa yan, di ba? Sa sobrang gigil, kagatin ka pa eh. Di ba? Sabihin mo nga yung katabi mo. Kinagat ka na ba? Baka may lahing aso yung katabi mo. Ay, hindi kasi. Hindi pala. So, gano'n yung character niya. Ginawa talaga siya gano'n. Probably, yan yung the way he could communicate, no? Yung communication niya gano'n. Yung mag-communicate siya yung emotion, ba? Gano'n siguro yung niya. Gano'n mag-scratch, mga kagat, tatahol. Pag tumatahol na yung katabi mo, aso na. Hindi naman. So, gano'n din yung isda. So yung isda, hindi ko nadala yung aquarium tayo. Magdadala sana ko ng aquarium dito. Hindi ka siya nasasakyan. So anyway, yung isda, hindi rin niya kaya ma-survive sa lupa. Tama. Ang pinaka-habitat niya, yung pinaka-territory ng isda, saan? Sa tubig. Parang ang hirap. Try to imagine na kapag yung isda, kunin mo, 1 minute lang, mangingisa yung mamamatay. Mangingisay muna, no? Kasi yun yung habitat niya eh. Ginawa siya para doon. Yan yung pinaka-purpose niya. So doon talaga siya. So, ganun yung mga character nila. Doon sila nilagay. So parang, try to imagine yung isda, dalhin mo sa park, ipakausap mo dun sa mga aso, ipabanding mo sila dun sa mga aso. Kahit anong tumbling mo wala no? Walang reaction Kasi nga, hindi talaga siya nakadestino para doon. Hindi yan yung purpose niya. So tayo din, meron din tayong purpose. Right? Meron din tayong function. Meron din tayong territory. Meron din tayong characteristic. So in the book of Genesis chapter 1, yung creation, everything is all set. Sino nakapagbasa ng Genesis chapter 1 dito? Nasa New Testament yan. Then, nasa Old Testament yan. So, lahat doon, all set. The birds are in the sky, the fishes in the sea, yung mga wild animals nasa lupa. Try to imagine kung yung tao lumilipad. Parang manananggal meron, no? So, ba yun? So, hindi yun yung pinaka-habitat natin. Lilipad kasi wala mamasahan. Hindi tayo ginawa para doon. Tama! O unless na lang talagang merong superpower. May mga ganun ba, superpower? So, hindi yun yung pinaka-habitat natin. We are not made for that. Hindi tayo makakapag-survive. O kahit na magaling tayong swimmer, yung mga pamangkin ko, ang galing nilang lumangoy Pero, hindi ka pa rin makakapag-survive sa tubig. Tama? Kasi hindi tayo gawa para doon. We have our own purpose. We have our own function. We have our own character. Hindi ka naman tumatahol, di ba? Hindi ka naman. Hindi ba? Malapit na. So, try to imagine, so far, matagal na ako sa mundo, matagal na tayo dito sa mundo, in all history, hindi pa naman nagsasalita yung aso. Tama? Baka bang AI yun, magsasalita, yun na. Hindi pa nangyari na yung isda naglalakad sa lupa. Hindi pa. So, in the creation, in chapter 1 of the book of Genesis, everything
Okay, it's all set. So let's open our Bible app, iPhone app, Android app, or our Bible, the hard copy of Bible, in the Genesis chapter 1, verse 26. Ooh. So ang tao, tayo din, we are made by a purpose. So in Genesis chapter 1:26, ang sabi po, let us make man in our image and likeness. So po yung make man in our image and likeness, yan po yung the God the Father, nag-usap sila, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sabi niya, gawa tayo ng tao. Pero gusto na, mas maganda, syempre, yung our own image, our own likeness. So in the Hebrew word of God image, ang tawag po, ang pangalan, ang ibig sabihin po ng God image is Chelem. So meaning, characteristic, attributes, yan tayong ibig sabihin. Pero amazing, we have that characteristic and attributes ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang sarap nun ah. Tapos in our likeness. Ano naman ang ibig sabihin ng likeness in Hebrew word? Ang likeness, it's demoth. Ibig sabihin, similarity, resemblance. Kaya pala yung katabi mo, glowing siya ngayon. Dahil malapit na ang Valentine's Day, kaya glowing and blooming. So, ganun gawa tayo, saan? In His image, in God's character, in God's likeness. Wow! So, ibig sabihin, we have the capacity to love. We have the capacity to forgive. We have the capacity to have that joy in our heart. Bakit? Doon tayo gawa. Doon yung pinaka-territory natin. Yun yung pinaka-purpose natin. Kung bakit ganito tayo ka ganda. Amen? So, parang for example, ano nga bang ibig sabihin ng, ayan, for example, yung blueprint, ano yan? Image or likeness? Image. Sabihin, yan pa lang yung plano. Ganun pa lang siyang gagawin. Ganito yung building na gagawin natin. Kagaya dito, di ba? Yung Vision Church, merong blueprint. Kung ano yung plan, kung ano, ilang story ba to, ilang CR, ilang coffee shop yung pagbubuksan, yun yung plano. Yun ang example ng image. Ang example naman ng likeness, yun yung mismong building. So parang tayo, we have the capacity to love, we have the capacity to give, to smile. The way you smile, yun yung likeness mo. The way you love, yan yung ikaw. Yan yung pinaka-attitude mo. Malinaw? So God created us with this image and likeness. So, ang tanong, why God created man? Bakit kaya, The God that has everything, meron na siya kompleto na okay na, di ba? Why did God created a man? Bakit pa kaya, The God that has everything created a man. It is because he is lonely. It is because he is sad. He has everything already. It is because to worship him, kaya ng mga angels yun. Ang bilis na nga lang sa angels i-worship si God kasi nakikita nila nakakasama nila. So bakit pa kaya ginawa yung katabi mo? Bakit? Bakit kaya? So ano ang layunin ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha? Tatanong mo rin ba yan sa sarili mo? Or baka we are too much consumed sa world, Iniisip na lang natin to survive every day. Iniisip na lang natin, paano ba kaya yung bukas? Ano yung gagawin ko bukas? Lahat na lang bukas. Diba? Baka hindi kaya yun na lang yung iniisip natin. So do you know kung bakit ka nilikha ng Diyos? Alam mo ba yon?
Number one. Sige, bibigyan ko na. Number one, ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha is to experience God's love. Isn't that amazing? Gusto niya. Burike, abigay ni. So ilang iniisip niya during the creation, iniisip ka niya, gusto ko makasama ko si Joshua. Gusto ko makasama ko si Eliel. Gusto ko, I want to spend my love to them. Di ba tayo, kahit na-reject na tayo maraming beses, gusto pa rin nating magmahal. Tama? Kahit maraming beses na tayong binasted, pinaasa, gusto pa rin nating mahal because we want to share the love. Gusto mong ipakita, gusto mong i-express yung love mo to someone. Hindi kayang i-express ni Lord yun sa pusa, sa aso, at sa wala silang emotions because they are created that way. Tama? He created us to experience His love. He desired someone to share His love with. Because 1 John 4, 7 and 8, it says there, God is love. He is the love. Siya ang mismong pag-ibig at gusto niyang i-share sa'yo yung love niya para sa'yo. That's so sweet. Sweet ni Lord, no? So, God didn't create you, but He wanted to. So, He made you in order to express His love. Napaka-special natin, di ba? Isn't that so very amazing na ginawa ka, not just to survive day by day. Ginawa ka is just to worry everything. Ginawa ka is kung ano yung mga iniisip mo, ginagawa, hindi ka ginawa just to survive daily. Or hindi sa survival mode. Ginawa ka ng Diyos. You are made to love. Ginawa ka niya to express His love, to express everything about you. He made us to have a relationship with Him. Hindi ka survival lang. He made us to have a relationship with Him. Ang tanong, do you have that relationship to your God? Di ba ang hirap, yung meron kang ka-relationship, pero hindi kayo nag-uusap. Nag-uusap kayo every Sunday lang. Pwede ba yon? Hindi mo matatawag yung isang relasyon kapag walang communication. Tama? Pag hindi kayo nag-uusap, ang tawag doon, LQ. LQ tawag doon, tama? Yung mag-uusap lang kayo every Sunday, yung bubuksan mo lang, yung Bible mo, every Sunday! Parang hindi magandang relationship yun, ano? Yung magpe-pray ka lang kapag intense na yung sitwasyon. Ano, tatawagin mo lang yung, darling, nahuli ako, pero hindi kayo nag-usap ng isang buwan. Pwede ba yon? Matatawag ba nating relationship yon? Parang hindi, ano? So, meron akong minanage dito sa Malabanyas. Isang napakagandang bahay. It's a 2-story house, townhouse. 2 yung kwarto niya. Actually, 3 yung kwarto niya. Ang ganda niya. May swimming pool sa likod. Tapos, kompleto lahat yung gamit. Everything is complete. Lahat ng naisip mo meron doon. May washing machine, merong lutuan, kutsara, everything is there. Tapos, nagtataka ako nung umakyat na ako dun sa pinakataas kasi parang meron siyang storage room pala sa taas. Sabi ko, Ma'am, bakit po nakasarado yung isang kwarto dito? Ay, kasi may mga nilalagay ako dyan na gamit. May mga storage kasi ako dyan, sabi niya. May mga gamit ako na hindi ko masyadong ginagamit. Nilalagay ko lang dyan. Sabi, ay, ganun. Sabi ko, ganun? Sabi ko, parang ang awkward, ano? Kung ikaw yung titira doon, ikaw yung tenant, merong gamit yung landlord mo doon. Sabi ko, sige ma'am, sabi ko, I will try my best po na i-post to sa market na marenta siya kasi yung bahay na yon hindi siya na-rent, 1 year na.
Sige po, I'll try my best. Sabi ko gano'n. So, to cut the story short, naparenta namin yung bahay na yon. So, iniisip ko ba, sabi ko, di ba minsan ganun din tayo? Pinapasok natin si Jesus, oo, yes. Pero merong mga kwarto sa buhay natin na hindi siya kasama. Tama. Meron tayong mga tinatago na ayaw natin i-offer kay Lord. Ayaw natin. Kasi bakit? There's something in there. Ayoko. Di pa ako ready. O di kaya naman, ang ginagawa natin, yung relationship natin kay Jesus, panggarahe lang. Jesus, dyan ka lang ha. Pasok lang po ako sa dining. O di kaya naman, yung relationship natin kay Jesus, pang kitchen lang. Naalala lang natin siya kapag kakain na. Parang hindi siya maganda, no? Alam nyo, kapag yung bahay o yung buhay natin, pinapasok natin at inoffer natin lahat, binigay natin lahat ng susi sa ating Panginoon, alam mo, it will produce the fruit of the Holy Spirit. Magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng joy, magkakaroon ng patience and self-control. Ayaw mo ba yon? Merong abundance. Bakit? Nandun si Jesus eh. Alam mo, may mga kaibigan tayo, na kahit sobrang haba na ng length na pinagsasamahan nyo, hindi mo kayang papasukin sa master's bedroom. Tama? Kasi yun yung pinaka-sanctuary mo. Marami kang nakalagay doon na pinaka-importante. Marahil nandun yung mga alahas mo, yung mga marami mong sako-sakong pera, baka nandoon. Kaya ayaw mo yung mga nakamaleta, baka nandun. Ayaw mong papasukin yung mga kaibigan mo basta-basta, di ba? But I have this one friend, kakaiba siya. Tuwing pupunta ako sa bahay niya, ayaw niya doon sa sala, doon kami sa kwarto. Sabi ko, matutulog na ba tayo? Bakit gusto mo dito? Sabi niya, Kulay, I'm so comfortable with you. Di ba malalaman mo kapag yung kaibigan mo o yung mga kasama mo ngayon, ganun na kayo kahigpit, ganun na ka-intense yung relationship nyo kapag nadadala ka niya doon sa kwarta niya. Di ba? Si Jesus kaya, saan natin siya kayang dalhin? Baka pang dining lang, pang display. O di kaya, baka nasa sasakyan lang talaga siya, iniwan natin siya doon. Hindi natin siya pinapasok. Remember, our purpose, our function, why He created us is to have a relationship with Him. Do you know, even though we are like that, He still loves you. Grabe. Yung pagmamahal niya sa'yo. Kahit ilang beses mo siyang nireject, He still love you. Chasing you. Redeeming you. Right? Kaya ka nga nandito hanggang ngayon Why? Because He loves you so much. He loves you with His unfailing love. Wow. And the good thing about Jesus is, kapag kakausapin natin siya, walang bayad. Si Kuya Arnel, may dala kong kliyente sa kanya. Sabi ko, in-explain ko na sa kanya, Sir, yung pong kakausapin mo, yung gwapo kong kuya, 30 minutes, 1,500 po yun. It's okay. No worry. It's fine. I needed to talk to him. English So, kailangan kong English Sige, sabi ko, walang problema. Sige po. Nag-usap sila dun sa taas, hindi na ako sinama Pero si Jesus, the God the Father, who created the universe, walang bayad! Woohoo! Walang bayad. Sabihin mo sa katabi mo, walang bayad. Unlimited. Itong Bible na to, this is a daily bread. Hindi to cake. Na occasion mo lang siya bubuksan. Yung daily bread, araw-araw. Di ba yung pandesal, ang sarap kainin, kahit araw-araw mo siyang kinakain? Because it's daily bread. Ang sabi sa book of John, I am the bread of life. Walang sinabi dun na cake. Meron ba dito? Baka ibang Bible yung meron kayo dyan. It's daily. Araw.
That's the relationship. Right? Tama. So, number 2 pa pala. So, ang number 2 is, ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha is to execute His instruction. Sabi po sa verse 26, let them rule over the creators of, and He didn't just, verse 26, ang sabi po, let them rule over other creature. Binigyan niya tayo ng trabaho. May stewardship, no? Pero ang pinakamagandang nakita ko dito, hindi ka lang niya mahal, pinagkatiwalaan ka pa niya. Oh, wow! Sipin mo yon, pinagkatiwala niya sa iyo yung universe, yung buo, yung kabuuan, yung creation niya. Ipinagkatiwala niya sa iyo. He trusted you so much. Sabi niya, He didn't just love you. He trusted you with what mattered to Him. Meron akong kliyente. Yung kliyente kong to, na-deal ko siyang mag-rent. Dito lang sa may San Fernando, So, nung nag-meet kami, yung normal lang na meeting. Ang sabi niya sa akin, yung reason daw kung bakit sila pumunta dito sa Pampanga, galing sila sa Manila Kasi gusto niyang kumuha ng property. Okay, sabi kong gano'n. Tapos, nung ilang beses na kaming nag-meet, nung mag-move in na sila, sabi niya, ma'am, siyempre nagpasalamat siya sa akin, hanapan namin siya ng bahay, kung saan siya pwedeng mag-rent. Tapos, ma'am, sabi niya, kapag po meron akong makita na property, sabi niya, pwede ba namin kayong makausap? Just to give us advice kung ano yung magandang gawin. Sure, sabi ko, hindi ko na in-offer yung capacity ko na to help them, no? Wala na, hinayaan ko ng si Holy Spirit yung makakita. Kidding aside, so hindi ko na pinakilala yung sarili ko na I have this capacity to do this, to do that. Wala na. So nung nag-move in na sila, days pass, months pass by, nung kumakain kami ni Dai, ni Mai, during our 21 days, ngayon yung end ng 21 days, no? Makain kami. Kasi yung fasting ko, 2:00 lang ako ng hapon pwedeng kumain hanggang 7:00 ng gabi. So, ini-enjoy namin yung kwentuhan namin doon. Sabi ko gano'n, Lamuday, sabi ko, kailangan ko ng 17,000 ngayon. Bakit? Gagawin mo. Sabi ko, meron ka ba dyan sa baul mo? Pahiram muna. Sabi niya, yan tayo sobrang dami ng pera ko, 1 million to. Kasya ba? Sabi ko, nga no, 17,000 lang yung kailangan ko. Huwag na masyadong sobra. Paano yan? Sabi niya, ano magagawin mo? Mag-i-enroll ako Nag-aaral kasi ako ngayon ng broker. Sabi ko, ganun? Sige lang. So, ini-enjoy namin yung pagkain namin. Kain kami ng kain. Tapos biglang may tumawag. Sabi niya, ma'am, sabi niya, ako to. Sabi niya, si Joy. Joy pangalan niya nakakita kami ng property. Dito lang sa loob may Clark. Sabi, pwede niyo po bang tignan? Sabi ko gano'n. Sure. Sabi ko, sa may naana, let's go. Sabi ko sa kanya, Day, tara na. Punta na tayo doon. So pumunta kami doon, naligaw pa kami kasi yung waste namin, iba yung sinasabi. So naligaw kami, pumunta kami, nakita namin yung property. Ang ganda. Ang tanong niya sa akin, ma'am, what do you think? Ako po yung mag-decide. Wow, sabi ko, ma'am, sure po kayo? Sabi ko sa isip ko, no? Siyempre, hindi ko naman sinabi yun. Sabi ko, teka lang, mama. So, pinag-aralan ko yung property. Pwede na. Yung property niya, ganito kalaki, pero ito yung babayaran niya. Pwede to. Siyempre, confident ako, meron akong gwapong kuya Yeah, pwede ba to, O tapos, ano to? Ganun ba? Pero mga connection. Sabi ko, pagkatapos noon, pinag-aralan ko, inayos ko yung mga documents, sinigurado ko na totoo yung mga kausap naming tao, baka AI lang, yung gumawa lang ng mga fake documents. Alam niyo yung mga ganon? Ganon yung nature ng trabaho ko Tinitignan namin kung sino yung fake at totoo. So yun na, nilatag ganyan. Sabi ko, ma'am, okay to. Good deal. Sabi ko ganyan. Ay, talaga po. Sabi niya, okay to, ma'am. Sabi ko. Tapos sabi niya, ma'am, magkano po yung kailangan namin ibayad sa inyo? Wala naman akong ginawa. Sabi ko, nag-approve lang ako doon, inayos ko lang. Sabi ko, okay lang ma'am. Sabi ko, hindi na kailangan. Kahit minimal lang, walang problema. Sabi niya, hindi. Sabi niya, mag-dinner tayo, pag-usapan natin. Sabi ko, parang naman napakalaki ng pag-uusapan namin. Sabi ko, sige ma'am. Sabi ko, kung ini-insist mo,
Wala na akong magagawa. Pinipilit, di ba? Sure, ma'am, walang problema. Sabi ko na nga. So, kumain na kami. Nagsabi na kami ng mga percentage, no? Sabi, ma'am, okay lang kahit 1%. Wala namang problema doon. Hindi ako yung nakakita sa property. Sila. Wala akong ginawa. Gumitna lang talaga ako doon. Tapos sabi niya, ay, hindi, ma'am. Hindi pwedeng 1% now. I will give you more. Wow! Sabi ko, nakabayad talaga ako dun sa 1 million na kinakailanganin ko, ano? So kidding aside, yung trust ba, even you don't deserve it, He trusted you with everything. Di ko man sila ganun ka-close. Wala kaming intimate na relationship eh. But they trusted me with their investment, their lifetime investment. So amazing that you have the God, hindi ka lang niya mahal, pinagkatiwalaan ka pa niya. Ikaw ba? Kailan mo pinagkatiwala kay Lord? Lahat, lahat, lahat. Pinagkatiwala mo na ba sa Kanya yung personal life mo? Yung mga underground sa heart mo, pinagkatiwala mo na ba? Yung mga storage room, na kung ano man yung nakatago dyan, inigay at pinagkatiwala mo na ba? You know, napaka-amazing ni Lord. Kasi binigay niya lahat. He demonstrate amazing and perfect love. Alam mo yung pinaka-perfect love? Makikita natin siya sa 1 Corinthians 13. Sabi po doon, love is patient. Love is kind. Love has no record of wrong. Kahit ilang beses tayong nagkakamali. Kahit ilang beses kang nagdi-disobey. Kahit na yung heart mo, merong idols dyan. He still love you. He chase you. Lagi ka niyang hinahabol. Lagi ka niyang kinukuha. Why? He love you with an everlasting love. No one can fathom the depths of the love of our Father. Hindi kaya ng utak natin. Alam mo, despite of everything, maraming beses tayong nagde-disobey. Maraming beses tayong, kaya ko na to, Lord. I can do this by my own. Kahit ilang beses natin siyang hindi inuuna. Kahit ilang beses, isang beses lang natin siyang kinakausap. Intense yung love niya sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit eh. But that who He is. Ganun talaga siya. Because He is love. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya ba akong mahalin ng ganun? Kahit ilang beses kitang saktan, kahit ilang beses kitang ini-ignore, kahit ilang beses kitang nire-reject, kahit meron akong sariling love, kaya mo ba akong mahalin? God demonstrate His own love. Alam niyo, despite of everything, no? Kahit alam niya na yung humanity magkakasala. Kahit alam niya, darating yung time na i-disobey natin siya. Kahit alam niya na darating yung time na lalayo ka sa Kanya because we're chasing so much, diba? Ang dami nating hinahabol. Ang dami nating pinupuntahang love na hindi naman worth it para sa atin, ano? Marami tayong gustong makuha sa buhay. Lumalayo tayo sa Kanya. Kaya minsan, nagwawaling ka, iniisip mo, Lord, ito na ba talaga yung buhay ko? No, ikaw lang yung lumalayo. Ang ganda ng presensya niya. Kompleto lahat. Nandun yung peace, understanding, love, joy. Lumalayo ka, naghahanap ka ng ibang love. Yung love na alam mo, sa dulo nun, pighati. Na alam mo, yung love na yon sa dulo nun, iiyak ka lang. Di ba? Tama! Tama, tama! Sariling experience ko kasi yun eh. Kaya feel ko. Di ba? Ang hirap ikwento pag hindi mo na-experience. Tama!
Oo, hindi ka masyadong effective eh. Di ba? Pagkakain ka, ang hirap i-describe pag hindi mo natikman. Subukan nyo. Ang hirap i-describe na masarap yung Starbucks. Kung hindi mo, di ka pa naman nakapunta sa Starbucks. Ang hirap, di ba? Napakahirap. But even though, alam mo ginawa niya? Di pa ano to ginawa na niya yung creation. Nahal ka na niya ng sobra-sobra. Nung nagkasala tayo, ginawa niya. Alam na natin yun, di ba? Alam mo ba? Alam mo? In the book of Revelation, sabi dito, where Jesus says, "Here I am, knocking the door of your heart." Kumakatok siya. Oy! Pwedeng pumasok, bro? Girl, pwedeng pumasok? Binuksan mo naman. Kaya lang, panggarahe lang si Jesus. Alam mo, even when we reject Him, even we fail, even all those, even, He is still faithful. And His love never fails. Simply because He is love. Right? He is love. Meron po ba tayong natutunan ngayon? Meron? He is love. So I don't know kung ano yung, how deep is yung relationship mo sa ating Panginoon. He showed everything. Binigay ko na lahat. And until this very day, He's still chasing you. He's still chasing you. So bago po ako magtapos, meron po akong last story na lang. Bumili ako ng iPad last December. Sabi ko, kailangan ko sa klase ko. So, excited kami nung dumating na yung iPad, binuksan namin. Tapos, sabi ni Chai, sabi niya, sige, tignan natin lahat na ng mga videos, lahat na ng mga vloggers, pinanood namin para lang mag-connect yung pen at saka yung iPad. Sabi ko, ang dami na naming oras na natapos, Very depressing. Na-burnout na kami doon. Napagod na kami. Para bang ano ba to? Magkoconnect pa ba to? Bamalay ko. Di ko alam. Dami na namin tinignan. Nag-YouTube na kami. Marami na kaming tinext. Walang nag-reply. Alas 12 ba naman ng gabi? May mag-reply pa doon? Wala na. Tulog na. Marahil, yung mamangkin namin kasi si Teta, siya yung nagsabi nun Kuday, sabi ko, bukas na lang kaya. Sabi ko ganun. Wala na yung tayong tatawagan Sabi niya, kahit siya napagod na siya Naubos na namin lahat ng kape doon Para lang i-determine namin kung paano mag-connect yung pen sa iPad. Alam niyo yun? Bili na kasi kayo ng iPad. Chara. Kidding aside, sabi ko, sige, ako naman, sabi ko. So, ang ginawa ko, alam mo, binuklat kayo mo yung manual, Joe. Binuksan ko lang yung manual. Pagbukas ko dun, alam mo yung wire? Iko-connect mo lang dun sa pen, papunta sa iPad. Wala man lang 2 minutes. Walang 3 minutes. Wala! Easy peasy. Di ba ganun din tayo? We've been trying to feel the emptiness in our heart. We've been trying to chase a lot of things in our heart, in our life. We've been trying to habulin yung mga relationship na hindi naman dapat. We've been trying to please other people. We've been trying to walk away from God. Ayoko muna, Lord. I'm not ready. I'm not okay. Kaya nga kailangan nating mag-connect. We have to connect to the source. Can we just rise up? Tumayo tayo. And this morning, isipin natin how far we are. Gaano kalayo.
gaano ka na ba kalayo sa relationship mo sa ating Panginoon? Yung bang lumayo ka at may hinabol ka, na-fulfill ba yung emptiness dyan sa heart mo? Kung wala, stop running. Stop running away from Him. We only need Jesus. Let's try Jesus today. Let's try Jesus today. He's still chasing you because He loves you. He's still trying to redeem you in what situation you are right now because He loves you. At nakikita niya yung bit-bit mo. Nakikita niya yung disappointment mo. Nakikita niya yung brokenness mo. Nakikita niya yung pain. Dala-dala mo. Sabi na niya, cast out all your worry in me. And I will give you rest. Right? Father in heaven, thank you so much for your love. Thank you that despite of everything, your unfailing love and your love is the same.